sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing, iniibig ko ang Diyos at napopoot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung yaong kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya maibig, paano niya maiibig ang Diyos na hindi nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas. At sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad sa kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran, sa taglay mong katarungan o Diyos siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Inaagaw niya sila sa kamay ng mararahas, sa kanya ang buhay nila'y mahalagang hindi hamak, sa tuwina siya naway idalangin nitong bayan, kalingain nawa ng Diyos pagpalain habang buhay. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Naway yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw, nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat dumadalangin, hari nawa pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito: Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakikita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil, at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Binalunbon niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Maganda ho sigurong paikliin o ibuod yung ating mga pagbasa sa mga ilang salita o mga ilang kataga. Siguro kung paiiksiin natin yung ating mga pagbasa sa araw na ito, pwede ho nating sabihin na ang pagsunod ay tanda ng pagmamahal. To obey means to love. Ang pagsunod ay tanda ng pagmamahal. Bakit? Dahil kung nakikita ho natin kahit sa mga magulang, no, karanasan din po ng mga magulang, kapag ang bata, kapag ang anak sumuway, no, masakit at mabigat din po para sa magulang. No? Kapag hindi sinunod yung anak yung kanyang mga tuntunin sa tahanan, no, walang uwi ng 10 oras ng gabi, no, mag-aral lang mabuti, no, tapos makikita o kumbaga hindi nasunod ng kanilang anak yung mga maliliit na tuntunin na iyon. Kaya ako mabigat at mahirap din yun para sa mga magulang.
Dahil para bang nararamdaman din nila kahit gaano man kaliit yung tuntunin na iyon, malaking bagay din yun para sa kanila. Dahil yun ay mga kataga at mga salita ng paggabay para sa kanilang anak. No? At siguro yun din ho yung pwede nating maranasan at makita kapag tayo sumusunod sa mga alituntunin o sa batas ng Diyos. Yung mga batas na natanggap natin, yung 10 utos na kilalang kilala natin, ay hindi lang basta mga batas o mga alituntunin para tayo'y malimitahan. Ito ay mga alituntunin, mga batas, utos ng Diyos upang tayo'y magabayan. Magabayan sa ating mga desisyon, magabayan sa ating mga paggawa, magabayan tayo sa ating mga pakikipag-ugnayan sa ating kapwa, at lalo na sa ating Panginoong Diyos. Maaaring nakikita natin ito ng mga bawal, no? Mga bawal. Pero kung di tingnan lamang natin ito bilang mga bawal, talagang makikita natin ito na para bang nakakasakal. Pero kung titingnan lang natin ito na mga bagay, mga alituntunin na kapag tayo sumunod, tayo nagpapakita rin ng ating pagsang-ayon at pagmamahal para sa Diyos. No? At siguro yun din po yung ating panghawakan at tingnan sa araw na ito. Dahil yun din naman po ang kwento ng ating Panginoong Jesus, yung kanyang pagiging masunurin sa kalooban ng Ama. Pagiging masunurin sa kalooban ng Ama, kahit na kailangang ialay yung kanyang buhay, tanda ng kanyang pagsunod at tanda ng kanyang pagmamahal para sa Diyos Ama. Tayo rin po ba? Paano ba tayo nagpapakita ng ating pagmamahal? Minsan, baka pwede nating sabihin, sumusunod naman ako sa mga batas ng lipunan. Sumusunod naman ako sa mga batas trapiko. Pero hanggang dun lamang ba yung ating pwedeng panghawakan? Kasi minsan, nakikita rin natin, kahit yung mga simpleng pagsuway sa mga batas trapiko, ang laki din ng nadudulot ito na kaguluhan. No? Pag may isang hindi sumunod sa batas trapiko, minsan yan ang nagiging mitya ng away sa kalsada. No? Yan nagiging mitya ng hindi pagkakasundo sa mga nagmamaneho. No? Pero bukod lamang doon, ano rin ba yung mga alituntunin na binibigay din natin bilang mga nakatatanda sa mga mas nakababata? O di kaya para sa mga tao na nasa posisyon, ano din ba yung mga alituntunin na ibinibigay natin na magpapakita at magpaparamdam na minamahal ko yung aking mga kababayan, yung aking mga sinasakupan, na siyang magpapakita at magkokonekta din sa atin sa pagmamahal natin sa Diyos. Na siguro yun po yung alalahanin din natin. Hindi tayo basta gumagawa ng alituntunin para bang dahil lamang sa kagustuhan natin, dahil sa tingin natin ay ito yung magiging maganda. Yung mga alituntunin din ba na ginagawa natin, nakaugat din ba dun sa alituntunin ng Diyos, dun sa utos ng Diyos, na siyang sasalamin o magpapakita ng ating pagmamahal sa Kanya? Dahil kung hindi natin makikita yung koneksyon ng mga utos na ginagawa natin dun sa utos ng Diyos, baka saan tayo dadalhin ng mga utos na iyan. At maaaring siguro ganyan din yung ating makita sa mga pamilya. No? Minsan, may sama din ng loob ang mga magulang kapag ayaw sundin ng kanilang anak yung pinipili nilang kurso o yung gusto nilang kunin ng kanilang anak. Pero nakita din ba nila yung anggulo? Nakita din ba nila yung kagustuhan din ng kanilang anak? Na napakinggan din ba nila kung ano rin yung kalakasan, anong galing ng meron yung kanilang anak, at hindi lamang kung ano yung gusto ng magulang para sa kanila. May mga bagay din ho tayong kailangang itimbang, dahil kung itong mga utos na sinusunod natin, itong mga gusto na ipinipilit natin, ay hindi magsasalamin dun sa ating pagmamahal sa Diyos, baka mamaya tinuturo lang natin ito sa pagmamahal natin sa ating sarili. At hindi po yan yung punot dulo nung pagsunod na pinapatungkol sa ating mga pagbasa. Yung pagsunod na sinasabi natin, kung ang pagsunod ay tanda ng ating pagmamahal, dapat itong pagsunod na ito ay magpapalapit sa atin sa Diyos. Dapat ang pagsunod na ito ay nakaugat dun sa kanyang mga utos, dun sa kanyang mga alituntunin, upang masabi natin ang mga iniuutos din natin, ang mga alituntunin na ginagawa natin, yung mga gusto na ginagawa natin at sinasabi natin, ay may kokonekta at makokonekta natin sa puno ng pagmamahal, ang ating Panginoong Diyos. Narinig natin ang salita ng Diyos, tayo na po ang bahalang kumilos.